Yan, salamat po sa ano. Hindi ako kasama noon, ano? Oh. Pero nakita ko si Brother Leo. Yung nag-ing. Okay ba, may pumalit kay Brother Leo. Si Andrew. So magandang hapon po sa inyo. Ako po ay nabola. At ako marami pong pagsubok ang dumaan sa aking pamilya. Ano ga sasabihin ko din eh? Salamat po sa Panginoon dahil tayo buhay pa. Dahil sa ibang bansa po ay nagdidigmaan, marami po namatay. At nakaka-apekto po sa ekonomiya ng Pilipinas at sa ekonomiya ng buong mundo. Ba't gano'n? Nabablang ko. Sa lingid po sa kalaman ng iba, napakarami pong pangyayari sa amin na kaya po kami hindi nakakatuloy ng pagsimba ng diretsuhan kasi busy sa mga kailangang responsibilidad na kailangang ayusin para sa ikaunlad ng Pilipinas. Ikaunlad pa na ng politika. So, salamat po sa Panginoon sapagkat ang ating kami po ay nung last week, ang inaayos po namin ay tungkol po sa barangay election. At ginabayan po tayo sa... ako po ay 31 hours na gising. Wala pong tulog yon. Talagang last ako'y nalampas na sa pader. Tuloy-tuloy po kasi. Talagang napakahirap po ng barangay election kaysa po sa national election. Dahil po wala po tayong machine. Mano-mano po kasi. Talagang... napakahirap po ng pagtatali. Kailangan ay magkakatugma eh. Kailangan ay nagbibilang din ng watchers, nagbibilang kaming poll clerk, nagtatara ang third member sa board. Dapat po, pag yun ay nagsalita, magkakaparas kayo sasabihin. Para po wala pong discrepancy na nangyayari. So dapat talagang kayo ay attentive. Kaya po, salamat po sa Panginoon sa pagbibigay po ng paggabay. At first time ko kasi maka-akto po ng ganun. Napakahirap po. Regard naman po doon sa mga isip po ng iba na parang basta lang, madali lang, napakahirap pong pumesto sa ganyan. Una-una po, we are appointed. Hindi po kami nag-volunteer. Wala pong nadating sa amin na ikaw ba'y payag? Wala pong ganun. Diretso po kami binibigay kung saan kaming i-duty. Pag po kami nag-withdraw, ang dahilan po dapat ay, buntis ka ba? Ayaw maniwala sa akin na ako'y buntis. Yun lang po ang pinakadahilan at kung po talaga may sakit. Pero talaga napakadami pong, kahit po kayo may lagnat na, pag po kayo nagsabi na kayo may lagnat na, hindi po kayo nila nire-replyan, maliban na kayo pumunta sa mismong COMELEC. Kasi hindi po naman DepEd ang COMELEC. Siya po ay ibang komisyon, iba po sa ngayon ng gobyerno siya. So, kami nagtataka kasi baka teachers lang lagi ang tinatawag. Napakahirap po kasi hindi natin alam ang maaaring mangyari sa election. Napakainit po niyan. Ultimong, iba-iba po ang pakiramdam. Yung halimbawa po ay, ang bawa ay malaki, 250, iba-iba na, parang medyo masaya na. Pero pag po dikitan, bawa po ay pa 20-20 lang, 5. Napakahirap po sa pakiramdam bilang nasa pwesto kayo. Miski hindi nyo man kasalanan, parang pag natatalo, parang kayo dadayain daw. Pinapaalam ko lang po sa inyo, enlightenment din po sa iba, na wala pong mangyayaring dayaan sa ganyan. Kasi po, ako ay saksi sa mga ginagawa sa loob. Talagang ang process ay lahat po isinusulat. Lahat po ng code sa mga balota. Kaya imposible po na may pagdadaya mangyayari. Lalo na po't binabasa naman. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang paggabay. At habang ginagawa ko po yung trabahong yon, ang aking pong pinagpapasalamat sa kanya is tumutupad po ako bilang isang individual. Ako'y naging part doon sa sinasabi ng Panginoon na siya yung nagluluklok
sa mga opisyal, sa Romans chapter 13, ang Diyos po ang ay, tama aga? Uy, bala. Ay, mali naman yun. Ang Diyos po ang nagluluklok sa mga opisyal po natin. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Bagaman in that way, election po tayo, pero ang Diyos ay sovereign, na siya ang pumipili. Yun yung tinatawag na may sovereign at election din. Ayun ang literal na election, na may sovereign na Diyos na nagluluklok. So tayo po yung nagiging instrumento lamang sa mga tumatakbo, sa mga nagiging parte, at saka po sa mga, lahat po tayo ay may ginagampanan lang, pero sa totoo na, ang Diyos po ang nagluluklok. Kaya po sa ganyan, bilang po kayo ang isang nakapwesto po doon, yun na po inyong iisipin. Kasi pag inyong iniisip, naku, ari maligalig, ari isang side na ari, kayo po lalong kakabahan bilang isang nakapwesto sa eleksyon. So, ang aking prinsipyo dyan, yun ang mangyayari, yun ang gusto ng Diyos na mangyayari. So, sa ibang lugar po kasi, nagkaroon po talaga ng babagan sa Sulu. Kaya po, at saka hindi na po tayo lalayo, dito po sa atin. Napakaigpit po dito. Lalong-lalo na po kapag po ang isang barangay ay mayaman. Gaya po ng Pag-asa, mayaman pong barangayan. Pinya. Ang Pinya po, pang-apat na nga sa pinakamayaman na barangay. Ito po Dagatan. Mapulo. Yan po may init dito sa atin. Kaya po, opo, maraming gusto maglihod. Nakikita ko po kasi habang ako'y natagal sa service, sa DepEd, napakalawak po ng trabaho. Basta-basta, wala on call kayo talaga. Kahit saan, tuloy-tuloy po, kahit pa sabihin natin na, mahirap tawag ng tungkulin. Gusto ko tawag ng tanghalan, ayaw Tawag ng tungkulin na lang daw. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon po ang latest, at saka po sa kanyang pag-iingat po pa sa driving. Talagang nakamotor lang kami ni Dennis. Lagi kami iniingatan ng Panginoon. Wala pa namang nangyayaring aksidente, at sana walang mangyari talaga. Dahil isang pagkakamali lang, isang tumba lang yan, ay malasa. Magaling kung may insurance. Paano kung wala? Wala pa insurance. St. Peter lang. Yan po ako, napapasalamat po sa Panginoon. Hindi po, tulad po kanina, 3:00 pa lang ng madaling araw, nandun na po sa bayan. Para naman po sa, meron po kasi ngayong event ang Taisan. Nagse-celebrate po tayo ng ilang daan na po tayo ng Taisan? 105 na. So, tayo po ay nagpa-participate doon. Bilang Kristiyano, tayo po ay malawak po ang ating kailangang ayusin. At yun naman po, lahat ng nangyayari ay kalooban ng Panginoon. Masarap lang na ikaw ay naandun, nakikilaho ka, ikaw ay yung na-experience, nakikita mo ang buhay sa labas, sa mga sistema. At salamat po sa Panginoon. Sa biyaya po niya, hindi naman po nagkakasakit. Hindi naman po nagkakasakit kasi napakarami po nagkakasakit ngayon. So talaga ikinakount po natin yan. Isa po kasing araw, malaking kabawasan na po yan. Pagliban ninyo, lalo po pagtrabaho. Kaya sa mga estudyante, enjoy nyo na estudyante kayo kasi yung pagliban naman ninyo, hindi naman yun ikakawala ng kita. Wala pang kita yan Pag-aaral lang yan, kaya mo pang habulin yan. Pero sa may mga naiipon ng trabaho, may naiipon na napepending na pera. Kaya yun, wag masyadong ma-stress pag estudyante pa kayo. Enjoy nyo lang. Kasi minsan, nakakarinig ako, parang hirap na hirap. Pero hindi naman kailangan mong isiping mahirap. Isipin mong mahirap talaga. Hindi, wag kayo masyadong Kahit po sa trabaho, akin pong pinapractice yun na wag maging aligaga. Kasi yun din naman ang sabi ng Panginoon Wag nating isipin masyado ang bukas dahil hindi pa natin alam kung mamaya ay buhay pa. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa biyaya niya na sa kabila pa ng mga pagkakulang bilang Kristiyano, bilang tao ay patuloy niya pa rin pong iniingatan. Gini po sa aking pamilya. Ang ina nga po pala ay wala. So, may naasikaso sa Mindoro. Ganyan naman nagbabakasyon sa Mindoro. Palayas-layas na lang. May kanya-kanya ng mga trabaho. Si Daddy nasa farm.
Ah, salamat po sa Panginoon at sa provision naman po sa mga pangangailangan, hindi naman po kami labis. Kung sa kwan ay sapat lang sa biyaya po ng Panginoon. At yun po ang maganda. May daily rice, hindi daily bread. May daily bread, may pandesal eh. So, sabi nga po nung isang mayaman na aking nabasa sa Facebook, Anton, pag iyon na-realize na ikaw na may kakain lang sa isang araw, hindi man kailangan talaga magpakayaman eh. Mahalaga, makakain ka ng umaga, tanghali, hapon. Minsan, nabobombard tayo ng mga gusto pa natin sa buhay, na which, kailangan din natin yon. Pero kung hindi pa ibigay ng Panginoon, wag tayo masyadong dibdib na dibdib, kaya tayo nagiging malungkutin. So ako po naman ay masayahin, ako lang po minsan ay seryoso lang. Pero sa tunay po, ako po ay araw-araw po akong nagpapasalamat po sa Panginoon, sa napakadaming biyaya sa bawat araw. Ayun. Thank you po.